Bilis lang po itong sasabihin ko, ibabahagi ko sa inyo mga kababayan, mga kampink. Kapapasok lang po ng balitang ito, o siguro kanina pa, no? Pero kanina ko lang nakita. At yan po, si Jason Sa ay nasa custody po ng NBI. Ayan po, no? Sabi dito, NBI confirms Jason Sa arrest. Sabi naman dito sa ABS-CBN, just in, NBI Assistant Director Glenn Ricarte confirms that TV personality Jason Sa was turned over to their custody after he was temporarily detained and arrested by the Bureau of Immigration 2 weeks ago. 2 weeks ago pa pala siya nakuha sa immigration. So, ibig sabihin, 2 weeks na siya nasa detention. Ganun ba yon? Sabi naman dito sa Abante News Online, nakakulong ngayon sa QC Jail Facility sa Payatas, Quezon City ang dating newscaster na si Jason Sa. Ang title ay Jason Sa arestado sa kasong estafa, syndicated and large-scale illegal recruitment. Grabe, estafa, syndicated and large-scale illegal recruitment. May ganun? Pero alam nyo, nung nabasa ko ng balitang to, nung nag-trending ito si Jason Sa, ang naalala ko is yung post nito patungkol sa, basahin nyo na lang po, kayo na lang po magbasa. Sa pagkakaintindi ko dyan, hindi naman direkta na pinangalanan, ano? Hindi naman sinabi yung exact na pangalan, pero yung mga tao ay naintindihan at nalaman kung sinong tinutukoy. Kaya nga yung mga tao din, na ayaw kay Atty. Lenny, because alam niyo na, ang daming fake news ng mga troll. Yung mga taong yon ay talagang sinakyan yan, no? At kung ano-anong pinagsasabi at pinaniwalaan, kahit napatunayan na nagpa-quarantine po sila Atty. Lenny at ang kanyang mga anak, no? So, yun po yung naaalala ko about Jason Sa. Yung pagkakaalam ko, link sa kanya na pumutok na balita at nag-trending ng mga panahong kasigsagan ng kampanya natin, ano po. So, yun yung naalala ko. And then, ito, yung pinaka-recent news patungkol kay Jason Sa, sa pagkakaintindi ko po, ay nakakulong po siya dahil po sa, sabi dyan sa balita, large-scale and syndicated estafa at illegal recruitment. Yun po yung aking understanding, ano. So, correct me if I'm wrong na lang. Pinakita ko naman po sa inyo yung mga news article. Pwede nyo pong basahin at hanapin ang mga balita patungkol dyan para hindi po kayo ma-mislead at makuha nyo eksaktong impormasyon. Ito lang po yung iiwanan ko, no. Parang gusto ko na maniwala dun sa Bible verse na sinasabi na wag mong aapihin ang mga balo, ang mga single mom, no? Ang mga balo na kababaihan. Dahil talagang siguro si Lord na ang talagang magbabalik ng ganti sa inyo, no? Hindi ko naman sinasabi na ito ay kumbaga parang si Lord ang may gawa nito, no? Pero kita naman, no, yung balita, kung totoong may ginawang mali, may dapat panagutan sa batas. Pero sabi nga dun sa Bible, wag mo daw apihin ang mga balo, ang mga single mom, no? Yung mga nawalan ng asawa dahil si Lord ang kakampi nila. Yun lang po yung aking naalala, no? And nakita naman natin kung sino-sino yung mga tao na maraming sinabi about Atty. Lenny. Yung isang abogado na dating spokesperson ng Kineme ay na-suspende. 2 beses na suspende. Nung una, 2 years yata yun. Then sumunod ay 6 months. Tapos yung isang abogado ay talagang na-disbar na. Hindi na abogado, no? Kilala nyo na yon kung sino siya. Yung isa, yung nag-horomentado sa Ateneo ay nakakulong na ngayon. Pero sila itong maraming sinabi at maraming kung ano-anong pinost patungkol kay Atty. Lenny na nagresulta sa, alam niyo na, yung mga tao talagang nakabuo ng, alam niyo, hate kay Atty. Lenny because sa mga post nila, sa mga paandar nila. And then recently, ito si Jason Sa. May ganito pala siyang kaso. Ang dami-dami niyang sinasabi, no? Dati, alam mo kung sinong no? Pero may ganito pala siyang kaso. So, ayan, ang kinakaharap niya ngayon. Masasabi ba natin tong karma or Carmi Martin? I don't know. Kayo na lang po ang bahala. Anong masasabi niyo dito? Comment down below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito. Sana po mag-comment kayo nang malaman natin ang inyong opinion, ang inyong pulso. Babasahin ko po yan at nang mabasa ng ating mga kababayan. Gusto ko lang din iwanan na ngayon, si Atty. Lenny wala na sa posisyon, patuloy pa rin sa kanyang pagsiservisyo sa bayan. Ganun din si Senator Kiko. Ang angat buhay, patuloy na lumalago. Kitang-kita natin kung sinong pinagpapala at kung sinong iniingatan ng Panginoon. Marami pong salamat.